sabay-sabay po nating babasahin. James chapter 4, verse 6 to 10. Kung kayo po ay may Bibles, I thank you for bringing your Bibles with you. Sa mga bisita po naman namin ay nandyan po yan sa monitor. Yan po ay nakalaan para po sa inyo. Ang sabi po ng James chapter 4, verse 6 to 10. Basahin nga po nating sabay-sabay. Ready, begin. But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Manalangin po tayo. Panginoon, ito po yung mga salita mo, at ito po yung aming pinaniniwalaan. Ito ay aming tinatanggap, at tulungan mo po kaming maipamuhay, at patuloy mo kaming baguhin, Panginoon, para sa iyong kalulatian, at para sa pag-ibig namin kay Kristo, at para sa karunungan na ibinibigay po ng iyong banal na Espiritu. Tulungan po kaming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po ay maaari na pong maupo. Marami pong salamat. Mapapansin po ninyo na pinag-usapan po natin ang paglago natin sa spiritual na buhay. Kung tayo po ay lalago sa spiritual na buhay, mayroon pong first rule po. Ang first rule of spiritual life is that we should recognize kung sino tayo at kilalanin natin ang isang banal at dakilang Diyos. That is the first rule. Dapat kilala mo kung sino ka sa harapan ng isang dakilang Diyos. Sapagkat siya ay Diyos, katulad ng ating awit kanina, He is God and we are not. Hindi ka Diyos. Meron lamang isang Diyos at hindi ikaw ang Diyos. Kaya with that saying, pwede natin sabihin na He is everything and we are nothing. Baka nakakalimutan natin kung saan tayo galing. Galing lamang tayo sa alabok. Kaya nga, siya po yung lahat-lahat at tayo po ay walang-wala. He is the Creator and we are only a speck of dust sapagkat doon po tayo nanggaling. At babalik tayo doon sa alabok. Ang tawag po ron, pagka kinikilala mo kung sino ka at kung sino ang nakatataas sa iyo, ang tawag po ron ay pagpapakumbaba. You call that humility. Say it with me. Humility. Go. Humility. Alright? Pagiging humble. Lahat po ng spiritual growth po natin ay nagsisimula sa katotohanan ito. Humility. When you got saved, you humbled yourself to God and called upon His name. That's why ikaw ay na-saved. At hindi natatapos po yung pagpapakumbaba natin doon, kundi araw-araw po, nagpapakumbaba tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hanggat hindi mo nauunawaan ito, hanggat hindi mo kinikilala ang ibig sabihin nito, ikaw ay mananatiling baby sa spiritual life mo. Hindi ka lalago pagka hindi mo kinikilala ang unang rule na ito. Kaya nga ang pinakasusi sa buhay Kristiyano ay humility. Humility is the key. Say it with me. Ready? Go. Humility is the key. Yun po yung pinakasusi that will unlock lahat po ng kailangan nating matutunan sa Panginoon. Tingnan niyo po yung verse 6. Ano pong sabi sa verse 6? But He giveth more grace. Wherefore He saith, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. He rejects the proud. All right? He hates pride. Kaya nga nire-reject ng Diyos yung mga mapagmataas na tao. And we can see that in history of how kings and presidents and
rulers of nations, kung paano sila maging mataas at ni-reject sila ng Panginoon. He rejects the proud, but God favors the humble. Anong sabi riyan? God resists the proud, but giveth grace unto the humble. Pinapaboran ng Diyos ang mga marunong magpakumbaba. Ano po yung pabor na ibinibigay ng Diyos sa mga nagpapakumbaba? More grace. Abundant grace ang ibinibigay dun sa mga nagpapakumbaba. Pinapaboran sila ng Diyos. Kinakampihan sila ng Diyos. Kundi ang mga mapagmataas ay nire-reject niya. Kumbaga, sa salita natin, iniitsapwera niya ang mga mapagmataas, kundi tinatanggap niya at pinapaboran niya yung mga marunong magpakumbaba. So para po, mag-gain natin yung pabor or approval ng ating Panginoon sa buhay natin, humble yourself. Amen? For you to always secure victory para magtagumpay ka lagi sa buhay mo, humble yourself. Para malakad po tayo, makalakad tayo, mamuhay tayong malapit sa ating Panginoon, closer walk with God, be humble. Sabi mo sa katabi mo, be humble. Now, paano po natin ma-activate yung spirit of humility sa ating spiritual life? Kasi sinabi natin, kung hindi ka nagpapakumbaba, hindi ka lalago sa spiritual life mo, mananatili kang mapagmatas at mananatili kang hindi lumalago at hindi kagapit-gamit sa Panginoon. Kaya paano po natin mabibigyan ng buhay yung spirito ng pagpapakumbaba sa ating spiritual life? Yung ating pong outline nandyan mismo sa mga verses nating binasa. Unang-una po sa lahat, verse 6 and 7, ang sabi niya, but He giveth more grace, wherefore He saith, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Number 1, paano po natin mabibigyan ng buhay ang pagpapakumbaba? Nandun po sa verse 7, submit. Submit yourself and submit yourself to God. Anong ibig po sabihin ng submit? Sa Tagalog po, pagpapasakop. Ibig sabihin, allowing yourself to be under an authority. That's the meaning of submission. Yung kinikilala mo na mayroong nakatataas sa iyong authority. Yung bang kinikilala mo na that someone is above you. Someone is more powerful than you are. Sapagkat isa pong karunungan o isang wisdom na hayaan po natin na yung nakatataas sa atin ay mag-handle ng situation na ating kinalalagyan. Anumang sitwasyon po that comes our way, dapat kinikilala po natin na mayroong isang being na may kakayanan na kontrolin niya ang bawat situation ng ating buhay. In this case, yung pinag-uusapan po nating spiritual life, it is God to whom we must submit ourselves to. Amen po mga kapatid? Ang sabi ng Bible, submit yourselves to God. Magpasakop tayo sa Diyos sapagkat siya ay nakatataas sa atin, sapagkat mas marunong siya sa atin, mas makapangyarihan siya sa atin, mas kontrol niya ang sitwasyon na nangyayari po sa atin. Kaya dapat tayong magpasakop sa Diyos. He is over us. He is the sovereignty above all and none other. Alam niyo yung human nature? Ang nature po ng tao, ayaw niyang mapagsabihan. Ayaw niya mapagsabihan kung anong dapat niyang gawin. Ayaw niya. That's nature of man. And you call that pride. Ayaw ng tao yung sinasabihan mo kung anong dapat niyang gawin. Kahit tama na yung sinasabi mo, and because of pride, ayaw niyang magpasakop. That's man's nature. Sapagkat tayong mga tao, we would rather be in charge of our affairs of life. Ayaw nating may nakikialam sa atin. Kaya nga ang buhay Kristiyano, mga kapatid, hindi ka magtatagumpay sa buhay Kristiyano kung hindi mo kinikilala na mayroong nakatataas sa iyo. Kaya nga yung subject ng Lordship of Christ, yung pagiging Panginoon ni Kristo, at isuko natin sa Kanya, mahirap pong tanggapin ito sapagkat kung iiral po sa atin ang pagiging tao po natin, hindi natin kayang tanggapin ang pagiging Panginoon ng Diyos sa atin.
ni Kristo sa atin. Tatandaan natin, si Kristo ay hindi lamang tagapagligtas natin, kundi dapat siya ang Panginoon po natin. He is not only our Savior, kundi He is Lord. Maraming nakikinabang sa Kanyang salvation, pero yung pagsunod sa Kanya, ayaw nilang ipasakop yung kanilang mga buhay. Sa church na lang natin, merong mga ligtas, pero hindi nila Panginoon ang Panginoong Kristo. Sila ay membro, pero ayaw nilang magpasakop sa programa ng church. Ano po yun? Pride po yun, mga kapatid. And you cannot grow spiritually pagka hindi ka nagpapasakop. Tatandaan mo, sa buhay na ito, laging merong nakatataas sa iyo. Kahit yung pinakamataas at pinakamakapangyarihang tao sa balat ng lupa, meron pa rin nakatataas sa kanya. At yan ang Diyos, siya ang nakakataas sa lahat ng panahon. Amen? Sapagkat wala pong ibang paraan para tayo magkaroon ng bagong buhay. Ano po yung bagong buhay? Nung naging Kristiyano ka, binigyan ka ng bagong buhay. Walang ibang paraan para ikaw ay mabuhay sa bagong buhay na ito kung lagi kang yung bang fighting God's authority. When you fight God's authority over your life, malulugi ka, matatalo ka, you always lose. But when we surrender in faith to God, we win. Nasa iyo yan. Gusto mo bang manalo? Gusto bang talo? So it is your choice. Ang pagpapasakop. Hindi ibig sabihin na maliit ka pagka nagpapasakop ka. Hindi ibig sabihin may mas marunong sa'yo pagka nagpapasakop ka. Nagiging mabuti ka lang ng anak ng Diyos kung nagpapasakop ka. Yan po yung katotohanan. Amen? Now, balik po sa verse 6. Pansinin po ninyo yung humbling grace of God. Ang sabi po sa verse 6, but He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud, and giveth grace unto the humble. He giveth grace. Ibinibigay niya ito. The grace of God is available to all of us. Kung sino man ang gusto ng biyaya ng Diyos, ipagkakalob ng Diyos. Subalit, kailangan magpakumbaba ka. Sapagkat ang mapagmatas hindi siya hihingi ng tulong. Ang mapagkumbaba lang ang hihingi ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, you are totally dependent on God. That you realize that without God, you are nothing. That you realize without the help of God, you cannot do anything in this life. Totally dependent. You cast yourself 100% on God. Sapagkat siyang nakakaalam ng lahat ng bagay, nakakagawa ng lahat ng bagay. Kaya nga, mga kapatid, ang grace of God, ang biyaya ng Diyos, makes you more conscious of your sins and ask forgiveness quickly. Yun po yun Yung biyaya ng Diyos, talagang ibibigay sa iyo yung ability to realize, magiging conscious ka ng kasalanan mo at hihingi ka ng tawad quickly. Ang mayabang lamang yung hindi aamin sa kanyang pagiging makasalanan. Ang mayabang lamang ang hindi aamin sa kanyang pagkukulang. Sasabihin nila, don't tell me what to do in this life. Don't tell me what I should think, what I should say. Mga kapatid, mapagmataas ang ganon. Dapat nare-realize natin na tayo po ay kailangan magpasakop. Kung hindi tayo magpapasakop, hindi pwede pong maging Kristiyano ang hindi po nagpapasakop sa ating Panginoon. Ang biyaya ng Diyos, hindi lamang po magbibigay ng consciousness ng ating kasalanan at hihingi ng tawad quickly, kundi binibigyan po tayo ng kakayanan upang magpatawad din sa iba, lalong-lalo na yung mga taong nagkaroon ng kasalanan sa atin. That's the grace of God. Kaya nga yung hindi nagpapatawad, mapagmataas yan. Yung tatak ng mapagpakumbaba ay marunong magpatawad sapagkat siya rin ay nagkasala laban sa Diyos. Kaya nga, hindi mahirap sa kanya ang magpatawad. Hindi ko sinasabi pagka nagpatawad tayo, ilimutin na natin yung mga ginawa niya sa atin. Forgiveness is that you forgive, you letting yourself free, but not forgetting. Hindi pwedeng makalimutan yung mga ginawa, pero palayain mo yung sarili mo sa nararamdamong sama ng loob sa pamagitan ng pagpatawad. That's humility. Amen? Yan po yung humility. Yung humble na tao, hindi niya ibibintang sa ibang tao yung kanyang kalalagayan. Kundi ito'y aakuin niya, aaminin niya.
madalas pagka meron tayong mga problema, meron tayong mga mali sa buhay nating nagawa, tinitignan natin yung iba, kasi si ganito kasi may mangulang ako, kasi simbahan ko, kasi ganito kasi yung kumpanya ko. Lagi na lang yung iba ang may kasalanan, pero hindi natin tinitignan yung sarili natin na nagkakamali din. Ang isang taong makumbaba, alam niya na siya ay may pagkakamali. Sapagkat you want to be sure that God is glorified in everything you do. That's the mark of a humble person. Na lahat ng gagawin mo, siguraduhin mo na ang Diyos ay nabibigyan ng kalulatian. And then you are willing to serve God and others with gladness in your heart. Ang isang mapagpakumbabang tao, hindi siya pinipressure, hindi siya tinutulak, kundi kusang loob siyang maglilingkod, kusang loob niyang gagawin yung tama. Yan po yung isang taong mapagpakumbaba. Remember, God opposes the proud. Malinaw po yan, hindi ko sinabi yan. He rejects the proud. He will reject you if you will stay in your pride at hindi ka magpapasakop. Don't let that happen to you. Just imagine, God opposes the proud. Don't let that happen to you. Ang piliin mo yung nakakatanggap ka ng pabor lagi sa Panginoon, nakakatanggap ka ng approval sa Panginoon lagi. And how do you do that? Humble yourself. Submit yourself to God. Amen? Ang sabi niya, He giveth grace to the humble. So pray for the grace you need. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos Tama po? By the way, hindi ba yung definition ng biyaya, yung hindi mo kaya pero ikaw ay binigyan ng that's grace. Katulad ng salvation, you cannot save yourself, but by grace you are saved. Amen po? Ang grace ng Panginoon, hindi tayo makapaglilingkod sa Kanya, kundi tayo bibigyan ng Panginoon ng Kanyang biyaya. That's why I ask God, Lord, I need grace from you. Be humble. Submit yourself to God. Magpasakop ka sa Diyos. Amen po? Alam niyo, ang church, gamit lang ng Diyos yan para magpasakop ka sa Kanya. Pagka nagpapasakop ka sa church, nagpapasakop ka sa Kanya. Kasi yan ang institution kung saan ituturo yung pagiging mapagpakumbaba. At dyan din pinadadaan ng Diyos yung Kanyang biyayang kailangan nating lahat. Yung pastor po, instrumento lamang ng Diyos yan para kang maging mapagpakumbaba. Pagka nagpapasakop ka sa pastor, lalo na tama ang ginagawa ng pastor, tama ang sinasabi ng pastor. Pagka nagpapasakop ka sa sinasabi ng pastor, nagpapasakop ka na rin sa Diyos. Kaya if you reject your church, if you reject the pastor, if you reject the Word of God, you are rejecting God Himself. Amen po? So, submit to God. Ulitin natin. Sabihin mo sa katabi mo, submit to God. Pangalawa, hindi na tayo nag-imbento ng mga statement dyan. Nandyan malinaw po kung paano tayo magkakaroon ng pabor sa Panginoon. Pangalawa, sa verse 7, pagkatapos ng submit yourselves therefore to God, ano pong susunod? Resist the devil. Resist the devil. Tignan mo yung katabi mo at sabihin mong resist the devil. Hindi ko ibig sabihin ng katabi mo ang devil, kundi ang sinasabi ko, sabihin mo sa kanyang resist the devil. Amen? Alam mo, ganito yan. Wala tayong kapangyarihan laban sa dyablo. Do you believe that? Wala kang kapangyarihan laban sa dyablo. Nung unang panahon pa man, trabaho na niyan, mannilang, mangwasak, mandaya. Kaya wala tayong laban. Mas matalino sa atin ang dyablo. Pinagmamasdan niya tayo kung saan niya tayo titirahin. Kaya nga, bilang mga nilalang na walang kapangyarihan laban sa dyablo, pero wala siyang kapangyarihan na pwedeng gamitin sa atin kung tayo ay magre-resist sa Kanya. Kung tayo ay mamumuhunan sa kapangyarihan ng Diyos, walang laban sa atin ng dyablo. Hindi sinabi riyan na challenge the devil. Hindi pwedeng hamunin ng dyablo. Pero sinabi niyang, i-resist mo. It simply say, resist. It means, when He is working in you, you have to push back. Halika rito. Halika. Oh, halika. Meron akong illustration gagawin. Nagulat siya, tinawag ko siya, halika rito. Oh, yan, ito, yan. Okay? Halimbawa lang, no?
Halimbawa, halimbawa lang, wag kang mapipikon. Halimbawa, hinahabol ako ng dyablo at hinihila ako ng dyablo, hilain mo ko. Hinihila ako ng dyablo para gawin yung bagay. Ang dapat mong gawin, hindi yung sumama kang ganun, kundi dapat i-resist mo siya, You have to push back. Okay na, sige, punta ka na. Ayaw niyang pumapil na dyablo, di ba? You have to push back. Yung salitang resist, ito po ay military term ang ginamit dito. It means you stand your ground, defend it, and fight back. Tumindig kang matibay at i-defend mo yung relationship mo sa Panginoon, and then you have to fight back. Sapagkat ang dyablo, pinag-aaralan ka niya. Pinagmamasdan ka ng dyablo. He knows and he is aware of your moves. At lahat ng sinasabi mo, pinakikinggan lagi ng dyablo yan. Yung mga pinupuntahan mo, tinatatakan ng dyablo yan. Kaya nga, alam niya yung kahinaan mo. Alam niya yung strength mo. At ginagamit niya yan upang sa ganon tayo ay bumagsak sa Christian life natin. He knows what to do para i-discourage ka ng dyablo. He knows what to do para malus yung temper mo at yung control mo. Tandaan po natin, mga kapatid, no? Ang dyablo from the beginning is a murderer. He is a murderer by nature. Siya po yung tatay natin nung unang panahon. At siya po yung may akda ng pride. Pero nung tayo po ay nalipat sa ibang pamilya, dapat hindi na natin ginagaya yung ating ama noon, kundi gagayahin natin yung ating tagapagligtas. Ang sabi ng banal na kasulatan, si Kristo, He humbled Himself. Amen? Nagpakababa po yung ating pong Panginoong sa Kristo. Kaya nga ang dyablo, ang plano ng dyablo na sirain ka. Sirain yung karir mo, sirain yung marriage mo, wasakin ang pamilya mo, wasakin ang ministry mo. Kung hahayaan mo yan. Pero may paraan para hindi siya magtagumpay. Resist the devil. You've got to stand and fight the devil. You need to fight back against the devil. Amen po mga kapatid? Hindi po natin kakampi ang dyablo. Kalaban po natin ang dyablo. Amen po? Hindi ka dapat kumampi sa kanya. Paano po malalaban ang dyablo? Fight back with the Word of God. You must always be grounded on the Word of God. Read the Word of God. Yung hindi nagbabasa ng Bible, mahina yan. Yung hindi nakikinig ng salita ng Diyos, mahina yan. And when it comes to temptation, lagi siyang mahuhulog sa mga kamay ng dyablo. Fight back with the Word of God. Fight back by singing spiritual songs. Amen? Ang galing-galing natin kumanta, kung ano-anong kanta. Worldly pa, yung mga kanta natin, yung nilalaman pa ng mga kantang pinakikinggan natin. Pagka pinakinggan mong mabuti, merong double meaning yan. Merong immoral, merong sexual meaning yung mga kinakanta natin. Pero hindi tayo makakanta. The only time we sing spiritual songs is when we attend church. Ganun ba kayo? The only time you listen, the only time you sing spiritual songs is when you are in church. Kaya wala tayong memorize sa spiritual songs eh. Pero may mga memorize tayong, di ba? Mga kanta sa labas. Napapakinggan ng dyablo yun. How do you fight back? God loves spiritual songs. And the devil hates when you sing about the blood of Jesus Christ, about the power of the blood of the Lord Jesus Christ, about Jesus Christ saving you. He hates those songs. Kaya you fight back. Anumang bagay ang ayaw ng dyablo, yun ang gagawin mo to fight back. Huwag mong gagawin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Pagka ginagawa mo yung ayaw ng Diyos, natutuwa ang dyablo. Pagka ginagawa mo yung ayaw ng dyablo, it means you fight back. Fight back by praying to Jesus. Ang panalangin po, ang paraan para po tayo ay lumaban sa dyablo. If you are not praying, then ibig sabihin ay maluwag na maluwag ka at hindi mo binabantayan yung defense mo sa ating kalaban na ang dyablo. Fight back by praying to Jesus. Fight back by leaning on your brothers and sisters. Ibig sabihin, in fellowship with them. Alam mo ba, yung church, that is your support group. Yan po ang magbibigay ng encouragement sa'yo. Yang nagpapalakas sa'yo. Kaya, kung gaano ka kadalas makipag-fellowship sa kapwa mo mananampalataya, ganun ka kalakas. But seldomly will a Christian be strong
if he is not fellowshipping with his brothers and sisters. Kaya dapat lagi kang nasa simbahan pagka may church service. Amen? Pagka may fellowship, kailangan nandyan ka. Amen? Sapagkat yan ang magpapalakas in fighting the devil. Fight back by confessing Christ openly. Ang diablo, ayaw niyang ikaw nag-witness ka. Ayaw niya nagsishare ka ng gospel. But if you want to fight back against the devil, you confess Christ openly. Ayaw niyang namumutawi sa mga labi natin, sa mga dila natin, yung Panginoong Jesus. Pero yung Jesus, ang pangalang Jesus, the devil will flee from you. Resist the devil and he will flee from you. Fight back by confessing Christ openly. Fight back by coming to the Lord's table. Pagka mayroong Lord's table, huwag kang mawawala sapagkat bahagi po ng biyaya ng Diyos yun. It reminds you of the love of the Lord Jesus Christ. It reminds you what the Lord has done for you. He died, He was buried, and He is coming again. After rising again, He will come again. It will remind you. Kaya fight back. When there is communion, mayroong Lord's table, huwag kang mawawala. Dapat present ka lagi. Amen? Fight back by fleeing every temptation. Stand and fight, child of God. Yun pong ibig sabihin ng resisting the devil, depending on God and the resources available for us. Gamitin mo ang lahat ng resources para na ibinigay ng Diyos para makipaglabang ka sa diablo. Resist the devil all the time. At ang pangako ng ating Panginoon that the devil will flee from you. Gusto bang laging nakasunod ang diablo sa'yo? Parang yung hininga niya, nararamdaman mo na sa batok mo. Para umalis ang diablo, resist the devil, push back. Huwag mo siyang bibigyan ng kahit konting butas lang. Huwag mo siyang pasisingitin sa buhay mo sapagkat ang diablo nagbabantay lang yan. Pagka hindi tayo nagbabantay, doon tayo mahina at doon malakas ang diablo. Pero pagka tayo mapagbantay, pagka tayo binabantayan ng salitaan ng Diyos, pagka binabantayan natin sarili natin sa panalangin at ang church natin, ito po yung mga resources na ibinigay sa atin ng Diyos para makipaglaban tayo sa diablo. And if you are ignoring all these resources, there is no way you can win over the devil. Resist the devil and he will flee from you. Amen po? O, i-resist mo yung katabi mo. Ay, resist mo yung katabi mo. I-resist mo ang diablo. Sabihin mo sa katabi mo, resist the devil. Alright? Simple lamang po yung ating pag-aaral. Pangatlo, draw near to God. Ang sabi niya, draw nigh or draw near to God. That means stay close to God. Maging intimate ka sa Diyos. Amen? Anong pangako niya? Draw nigh to God and He will draw nigh to you. In other words, if you stay close to God, siya rin ay magiging close sa iyo. Tandaan po natin, God is always with us. Tama po? Hindi naman tayo iniiwanan ng Diyos eh. And He always makes Himself available for us. Laging nandyan lang ang Diyos. It is not a question of God's nearness to us, but rather it is a question of our nearness to Him. Sapagkat pagka nararamdaman mo, parang iniwanan ka na ng Diyos, parang hindi kumikilos ang Diyos, hindi ang Diyos ang kumilos, hindi ang Diyos ang nagbago, hindi ang Diyos ang nag-move, ikaw ang lumayo sa Diyos. Ikaw ang nagbago ng position sapagkat ang Diyos laging nandyan, laging malapit ang Diyos sa atin. Amen? Kaya wag nating ibibintang sa Diyos pag ang Diyos parang hindi na ako sinasagot, ang aking panalangin, parang nararamdaman ko, pinabayaan na ako ng Diyos. Hindi kailanman. Ang sabi ng Bible, He will never leave us nor forsake us. Amen? Walang ama, walang magulang na iiwanan ng kanyang mga anak. Ang Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung ang kanyang anak ay binigay sa atin para tayo magkaroon ng buhay na walang gan, para bigyan tayo ng tahanan doon sa langit na bayan, hindi niya pababayaan tayo sa mga pangangailangan nating araw-araw. Kung yung langit, yung kanyang kaharian ibinigay sa atin, yung mga pangangailangan ba natin araw-araw, hindi kayang ibigay ng Diyos. Kaya para makita natin, mga kapatid, magpakumbaba tayo and stay close to God. When you stay close to Him, ang ibig sabihin ay pagka wala kang kasamang Diyos, parang ikaw ay walang seguridad. Kaya nga, nandoon, pagka wala tayong kasama, takot tayo. Pagka wala tayong kasama, parang ang diablo ay libreng-libreng umatake sa atin. But when we stay close to God, parang yung security na kailangan natin nandoon. Kaya get intimate with God.
paliwanag ko yung intimacy. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, kasama mo yung boss mo, araw-araw nakikita mo siya. Pero hanggang doon lang, yung level ng closeness mo sa kanya ay professional. Pero you don't know about his personal life. Hindi mo alam yung gusto niya. Hindi mo alam yung ayaw niya. Hindi mo alam ang pamilya because yung level ng pagkakakilala mo sa kanya ay professional lang. That's different. Purely professional. That's about it. But that does not mean you are personally involved or intimate with Him. The same with God. Alam niyo, kahit mag-attend pa tayo ng church regularly, o kaya meron tayong ministry, meron tayong responsibilidad sa church, o kaya nagko-communion pa tayo, nagbibigay ka maaari ng tithes mo, ikaw ay umaawit marahil sa choir, tumutugtog ka marahil sa gig, pero hindi ibig sabihin na ikaw ay intimate na sa Diyos. Listen, it takes more than that. It takes more than the casual activities we render to Him. Huwag mong iisipin na perfect yung attendance mo, close ka na sa Panginoon. Huwag mong isipin na perfect yung tithes mo ay close ka na sa Panginoon. Hindi po yun ang magdedetermine ng ating intimacy sa Panginoon. It takes more than that. Ibig sabihin, mga kapatid, para maging close tayo sa Panginoon, bibigyan mo siya ng enough space in your heart and mind. Sa iyong consciousness, lagi nandoon. Yung bang naghahanda ka ng daan para sa Kanya, para siya'y pumasok sa thoughts mo at para makita siya sa iyong araw-araw na buhay. That's intimacy. Mararamdaman mo yung Kanyang presensya. Mararamdaman mo yung Kanyang kapangyarihan. Hindi natin mararamdaman yung Kanyang presensya sa pag-attend lamang ng church. Ang presensya ng Diyos ay dumarating pagka binibigyan natin siya ng puwang sa ating buhay. Binibigyan natin ng puwang sa ating mga isip at sa ating mga puso. At siya yung nagpapalakad ng mga desires natin. Siya nagpaplano ng ating mga buhay. Doon natin masasabi that we are drawing close to God. Take friendship for example. Hindi ba ang friendship, kahit malayo yan, o kaya yan ay malapit, ano man ang distance, you remain close to a friend. There is no space or time, matagal na kayo hindi nagkikita. Pero pagkakaibigan mo yan sapagkat walang space, walang time ang magdidikta. Sapagkat alam mo, kahit malayo yan, kahit matagal na kayo hindi nagkikita, alam mo na talagang kaibigan mo yan. Hindi man kayo nag-uusap, hindi man kayo nagkikita, pero alam mo na ikaw ay close sa Kanya sapagkat kilala ka niya personally. Halimbawa yung mag-asawa, di ba kung minsan hindi naman kayo nag-uusap lagi, mga mag-asawa, di ba? Pero you know na kahit hindi kayo mag-usap, maaaring nanonood lamang sa iyo ang iyong husband at ikaw ay nagluluto sa kusina. Pero pagkatapos ng ilang saglit, di ba, kahit wala kayong sinabi, pero kayo ay masaya sapagkat yung consciousness of the presence of another ay nandoon. The comfort of knowing what they are together, that they are together. Yung satisfaction or contentment of serving each other. Hindi ba, yung ngiti lamang, yung touch lamang, alam mo that you are okay, that you are intimate. Sapagkat He has drawn near to you and she has drawn near to Him. Intimacy starts from the heart. Yung puso mo, pagka ang Diyos, may space sa puso mo, may space sa utak mo, may space sa buhay mo, then you begin to be intimate with God. Kaya nga, if you come to God with that consciousness of His presence, alam mong kasama mo siya. Yung katuwaan mo, yung kasiyahan mo, yung kaligayahan mo, at saka yung kaaliwan, na iyan na siya ay kilala mo, at alam mong He belongs to you and you belong to Him, and He is yours for eternity. Yun po yung intimate. Yung malaman mo na ikaw ay sa Diyos at siya ay sa'yo at ikaw ay kakasamahin ng Diyos sa walang hanggan. And that is intimacy. The desire to know Him more. He will draw near to you. Yung gusto mong makilala siya lalo. Yung gusto mong talagang i-please mo siya lalo. Yung gusto mong ang lahat ng ginagawa, magbigay ng katuwaan sa Kanya. Ang magbigay ng kalwalhatian sa Kanya. Hindi kailangan maging super Christian ka or Bible student to be intimate with God. Kahit yung bagong mananampalataya at saka kahit yung mahinang mananampalataya, pwede mong makilala ang Diyos sa isang intimate way. We may know His presence and feel His pleasure if we truly want it. Kung talagang gusto mong maging malapit sa Diyos, pwedeng mangyari yun eh.
Tama? Pagkagising mo, manalangin ka, magbasa ka ng Bible. And then, magtrabaho ka, magpunta ka sa trabaho, mag-aral ka, knowing that He is with you. Kahit hindi mo siya nakikita by faith, alam mong sinasamahan ka niya. Tama? Pagka mayroong problema, pagka may mapagsubok, meron kang nasusumbungan, meron kang nasasabihin sa mga damdamin mo. Yun ang pagiging malapit sa Diyos. At saka yung kanyang gusto, yun ang gagawin mo. Hindi mo siya binibigyan ng sama ng loob. Yun ang pagiging intimate. At pagka ginawa mo ito, siya ay lalapit din sa'yo. Sabi niya, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Amen po? Pang-apat. Ano pong sabi ng pang-apat? Bilangin natin, submit, resist, draw, and then cleanse. Ang pang-apat po, para ma-activate yung spirit of humility sa atin, wash yourself clean. Magpakalinis tayo. We must cleanse our hands because they are dirty with sin. Ang sinasabi nito ganito, gusto mong magpakumbaba sa Diyos? Linisin mo ang sarili mo. Hugasan mo sa dugo ni Kristo ang mga kasalanan mo. We must purify our hearts because they are divided and we are distracted. Anong sabi ng verse na yan? Sabi niya, cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Ye double-minded. Alam mo yung double-minded? Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Hindi niya alam kung anong decision niya. Make it clear to yourself that if you are a Christian, dapat malinaw kung sinong pipiliin mo. Malinaw kung anong klaseng buhay ang ipamumuhay mo. Sapagkat ang sabi ng Bible, a double-minded man is unstable in all his ways. Kaya kasalanan din yung confused ka, confounded ka. Dapat siguraduhin mo kung saan ka nakatayo. If you are a Christian, magpaka-Kristiyano ka na nga. Amen po mga kapatid? Hindi pwedeng Kristiyano ka pero mahal mo pa rin ang sanglibutan. Mahal mo pa rin yung kasalanan mo. Kaya sinasabi ng Bible, ang sabi niya, kailangan ay cleanse. Sabi niya, cleanse your hands, ye sinners. Lahat naman tayo nagkakasala. Amen po mga kapatid? Pero tayo ay pwedeng lumapit sa Kanya araw-araw at humingi ng tawad. Hindi ibig sabihin, pwede naman ako humingi ng tawad mamayang gabi. Kaya magkakasala na ako mula umaga hanggang hapon. Mamayang gabi, maglilinis naman ng kasalanan. Hindi po yun ang sinasabi niyan. Ang ibig sabihin, maintain a lifestyle na malinis ka sa harapan ng Diyos. Amen po? Do you like what you're hearing, mga kapatid? Sapagkat tinuturuan tayo ng Panginoon ngayong umaga, na magpakumbaba tayo sa Kanyang harapan. Amen? We must purify our hearts because they are divided and we are distracted. Kaya nga, take some time to be alone with God. Itong gawin mo. Pagka nag-iisa ka, patayin mo muna yung gadget mo. Makipag-usap ka sa Diyos. Mag-spiritual inventory ka. Ipanalangin mo ito. Lord, show me the truth about myself. Have you done that? Lord, ipakita mo nga po kung anong mali sa sarili ko. Kasi kung minsan, ang nakikita nating mali yung mali ng iba. Pero why don't you sit down and talk to God at sabihin mo, Lord, ipakita mo nga po sa akin kung anong mali sa aking sarili. Alright? At ipapakita sa iyo ng Diyos. Kung magiging honest ka, ipapakita ng Diyos kung anong dapat mong linisin sa sarili mo. At huwag kang magulat. Baka ipakita ng Diyos sa iyo ang totoong ikaw. Kung ano yung ginagawa mo. At kung ano yung nilalaman ng puso mo. He may show you some bad attitudes. Like unkindness. Like bitterness. Like critical spirit. Quick to be offended. Quick to be angry. Ipapakita niya sa iyo, baka nagkukulang ka sa panalangin. Baka nga ipapakita sa iyo na nagyayabang ka sa mga accomplishments mo. Baka ipapakita nga sa iyo na ikaw ay nasa pornography or involved in some kind of immorality. Basta maging honest ka lang, Lord, ipakita mo nga sa akin kung ano yung mali sa akin. Kung ano yung mali ang ginagawa ko sa aking kristyanong buhay kristiyano. Ipapakita sa iyo yung failure mo. And then He will show you to do what you ought to do in your life. Maging honest ka lang sa Panginoon. Palagay ko, that is cleaning yourself.
Washing yourself. Kasi kung minsan ayaw nating ang iba ang magturo sa atin ng mali sa atin. Nadudurog yung pride natin pagka ganun. Pagka napapahiya tayo, pagka mayroong nagturo sa atin ng mali natin. So, if you don't like that, di ikaw ang magturo sa mali mo, sa sarili mo. Makipag-usap ka sa Panginoon. Lord, ayoko pong tinuturuan ako ng iba. Kayo lang po ang magturo sa akin. Alam niyo, pagka ginawa niyo yun, talagang ituturo ng Diyos sa inyo kung anong mga mali ninyo. Ganon din ang ginagawa ko, Lord, show me yung dapat kong baguhin sa aking buhay. Look at Hosea chapter 10, verse 12. Ito ay nagbibigay sa atin ng isang magandang promise when we do that. Hosea chapter 10, verse 12. Ang sabi ng banal na kasulatan, sow to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord. It is time to seek the Lord till He come and rain righteousness upon you. Ang sabi niya, maghasik ka ng katuwiran sa buhay mo at aani ka ng habag. Kahahabagan ka ng Diyos pagka naghasik ka ng tama sa buhay mo. Ang sabi niya, break up your fallow ground. Alam mo yung fallow ground? Ito'y tigang na lupa. Tigang na lupa, hindi nagbubunga, nakayangyang lang doon, walang pakinabang. Kaya ang sabi niya, break the fallow ground. Ibig sabihin ng break the fallow ground, ibig sabihin araruhin mo yan. At mahirap na gawain yun. Pagka nag-araro ka, mahirapan ka. Pero mas maganda nang mahirapan ka, durugin mo yung pride mo. Durugin mo yung tigang na lupa ron. Durugin mo yung tigang na puso na walang tumutubo ng salita diyan. At pagka ginawa mo yun, ikaw ay aani ng habag ng Diyos. Kaya wag nang magmatagal ang encouragement sa atin ng Panginoon, it is time to seek the Lord. Panahon na para hanapin mo ang Diyos. Matagal na eh. Matagal ka nang tumataka sa presensya ng Panginoon. Matagal ka nang nagtatago sa Panginoon. Alam mo namang hindi ka kayang magtago sa Panginoon. Ang encouragement sa atin ng Panginoon, it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness. And that's the only time He will rain righteousness upon us. Panglima. Ang sabi niya, verse 9, ang sabi ng verse 9, and this is the last one, be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Parang difficult verse ito. Sabi ng afflicted, sabi niya, pahirapan mo ang sarili mo. Saktan mo yung sarili mo, sabi niya, at ikaw ay manangis, at ikaw ay umiyak. Sabi niya, yung katuwaan mo, sabi niya, be turned into mourning, ng pagtangis, palitan ng pagtangis, yung pagtawa mo, yung happiness mo, ay kailangan ay maging malungkot ka. Sabi, and your joy to heaviness, yung katuwaan mo, palitan ng kabigatan sa buhay. Anong ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin ng verse na ito na tayo ay maghirap, na tayo ay hindi na magiging masaya. Anong ibig sabihin nito? Magseryoso ka. Take God seriously in your life. Seryosohin mo ang Diyos sa buhay mo. Amen po mga kapatid? Marami sa atin, hindi natin siniseryoso ang Diyos. Ginagawa nating parang biogesic o kaya paracetamol ang Diyos. Pagka meron tayong sakit, doon lang natin naaalala ang Diyos. Doon lang natin iniinom pagka kailangan natin. Doon lang tayo humihingi ng tulong pagka nagigipit tayo. Hindi natin tinitake seriously ang Diyos sa mga buhay natin. Mga kapatid, ang Diyos nandiyan dyan hindi lamang para panakip sa ating mga pagsubok. Hindi lamang siya dyan para parang banig na nilatag mo para ikaw ay maging komportable sa paghiga mo. Hindi po. Ang sabi ng verse natin, ang ibig lang sabihin yan, take God seriously. Ang ibig sabihin po ni James yan, James wants us to get serious about our relationship with God. Ibig sabihin, mga kapatid, kung magpapakumbaba tayo, titignan po natin yung mga sarili natin, titignan natin yung mga kasalanan natin, at saka yung bang talagang nature ng kasalanan, at saka yung infection ng kasalanan, at sumpa ng kasalanan sa ating mga buhay. Yun ang sinasabi po niyan, weep. Iyakan mo ang kasalanan mo, manangis ka sa kasalanan mo. Iyakan mo yung pagkakamali mo sa Diyos. Marami sa atin na hindi na marunong tumulong luha natin sa Panginoon, sapagkat hindi natin siya siniseryoso sa buhay natin. Take God seriously. Weep over your sin. Treat God seriously. Siya po ay mapagmahal na Diyos and at the same time a holy God. Totoo,
God is love. Pero wag nating kalilimutan, ang Diyos ay banal, who hates sin and He will punish it. Naniniwala ba ka dyan? Namumuhi ang Diyos sa kasalanan at parurusahan ng Diyos ang kasalanan. Pakinggan mo ang tinig na ito. Huwag sanang mahuli. Ang Diyos, nagpaparusa na siya ng kasalanan. He hates sin. At ikaw ay handang patawarin ng Diyos, pero dapat magpakumbaba ka sa Kanya. Kasi kung hindi mo gagawin as soon as possible, baka maunahan ka ng parusang kayang ibigay ng Diyos. Ganyan bang Diyos? Opo, ganyan ang Diyos. Hindi lamang mapagmahal ang Diyos. Hindi lang God is love. God is a holy God and He hates sin. Treat God seriously. Get serious with your salvation. Pinapahalagan mo ba yung pagkakaligtas mo? Ang pagkakaligtas mo, ang puhunan dyan, yung buhay ni Kristo. Hindi yan parang libre lang na dalawasingkong o kaya dalawang mamera na hindi mo ina-appreciate. Iseryosohin mo ang Diyos na ikaw ay niligtas niya. Ang puhunan dyan ay mismong dugo ni Kristo. Pahalagahan mo yung salvation mo. Ipakita mo na ikaw ay ligtas. Work it out. Gumawa ka ng paraan para makapagpakita ka ng ebidensya na ikaw ay ligtas. At lumago ka sa kaligtasan mo. Sinasabi mong Kristiyano ka, sinasabing tumanggap ka na sa Panginoon. Well, do not stop there. You must grow and you must show that you are a saved person. Amen? At saka enjoy mo yung Christian life mo. Marami sa atin ang hindi nag-i-enjoy sa Christian life natin. Para naging pabigat pa nga nung naging Kristiyano tayo. Sapagkat may mga rules, mayroong mga regulations, mayroong mga polisiya, mayroong mga program na kailangang sumunod ka. At parang nabibigatan tayo sa ganon. Well, ang pinakamadali at pinakamasayang buhay ay yung sumunod ka sa Panginoon. Mas madali yun. Kaysa sa nakikipag-ilahan ka, tagpo, kailanman hindi ka mananalo sa Diyos. Kailanman hindi ka magwawagi sa Diyos, mas magandang sumunod ka na lang sa Kanya. Mas magaan yun at mas masaya pag sumusunod ka sa Diyos. Amen po? So ask the Lord to restore the joy of your salvation if you have lost it. Marami sa atin ang hindi na nag-enjoy sa kaligtasan natin. Hingin natin sa Diyos na ibalik niya yung katuwaan natin sa pagiging ligtas. Yung mga excited ka na ikaw ay ligtas. Amen po mga kapatid. Yung alam mong ikaw ay pupunta sa langit, na kahit anong mangyari sa buhay na ito, di ba? Nananaig yung katuwaan mo na ikaw ay anak ng Diyos. Masaya nga tayo sa ibang bagay, pero bakit sa kaligtasan natin, hindi natin magawang matuwa sa ginawa ni Kristo sa atin? There is something wrong with us kung halimbawa ganun tayo. Amen? O ito na naman, napapagsabihan na naman tayo, tama? Anong pipiliin mo? Magpapakumbaba ka? O kaya sinasabi mong nanghihiya na naman si pastor? Huwag ganun mga kapatid. Nandito ka. Total, nandito ka na rin lang. Gawin mo na yung purpose mo kung bakit nandito ka. Nandito ka para turuan ka ng banal na Espiritu. At mas masaya na huwag ka nang lumaban. Labanan mo si Satan. Huwag mong labanan ang Panginoon Diyos. Huwag mong labanan yung kanyang salita. Amen? Magpakumbaba ka sa Kanya. Amen po? Ang ibig lang sabihin niyan yung afflict yourself. Ito, sa halip na ang pinupurso natin yung happiness lang sa mga material na mga bagay na ino-offer ng mundo, piliin natin yung kabanalan. Amen po mga kapatid? Kaya afflict yourself, deny yourself of these things at piliin mo yung kabanalan. Sa halip na mag-enjoy ka sa pleasure ng mundong ito, i-deprive mo paminsan-minsan yung sarili mo sa mga bagay nito at hahangarin mo yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos at yung kanyang layunin. Amen? Hindi ko sinasabing huwag ka nang pumasyal, huwag ka nang kumain, huwag ka nang magpunta sa beach, huwag ka nang magpunta kung saan-saan, huwag ka nang mamasyal. Hindi ko sinasabi yon. Pero mas madalas sana na piliin natin na sa halip na maging saya-saya lamang yung piliin natin na lumakad dun sa layunin ng Diyos sa mga buhay natin. Afflict yourself. Mourn. Manangis ka. And then, i-deny mo yung sarili mo sa mga bagay nito. At pag nakita natin ng Diyos kung sino talaga siya sa ating mga sarili, at makita natin kung anong mga kasalanan natin, kung anong talaga ang effect ng kasalanan sa buhay natin, we will mourn and weep. Pag-aral mabuti. Yung kasalanan, kung anong trato ng Diyos sa kasalanan,
at anong pwedeng idulot ng kasalanan sa buhay mo, yung sumpang pwedeng dalhin ng kasalanan sa buhay mo, alam mo, ikaw ay iiyak talaga. Mananangis ka talaga. At hihingi ka ng tawad sa Panginoon sapagkat ayaw mong mangyari yung sumpang dala ng kasalanan, yung epekto ng kasalanan sa buhay mo. Kung minsan kulang lang tayo ng yung bang yung introspection, yung bang ibig sabihin, tumingin tayo sa sarili natin at kano yung kalagayan sa buhay. Kulang lang tayo sa ganun. Kasi nakikita natin yung binibigay ng sanglibutan, masaya dito, masaya doon, di ba? Okay lang, enjoy ka, di ba? Pinagpala ka ng Panginoon sa mga material na bagay. Yun lang ang nakikita natin. Pero matuto tayong manangis at umiyak sa harapan ng Panginoon. Sapagkat, pagka ginawa natin yun, mga kapatid, parang binubuksan natin yung pintuan ng abundant life we all seek. Hindi ba yun ang hinanap natin, yung abundant life? Magpakababa tayo sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Bible, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Ang pangakong ito ay darating dun sa mga nagpapakumbabang mga anak niya. In verse 10, in conclusion, ano sabi ng verse 10? Inulit pa nga rito, sabi niya, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Yung mga proud, binababa ng Diyos yan. Yung mga mapagpakumbaba, inaangat ng Diyos yan. Ngayon pa nga lang, inaangat ka na ng Diyos eh. Gaano pa kaya pagka natuto kang magpakumba sa Diyos? Higit pa sa kinalalagyan mo ay matatamo mo pagka marunong kang magpakumbaba sa Diyos. Alam mo, sa kaharian ng Diyos, the beginning of a blessed, abundant life is humility. Pride will take you down sooner or later. Listen, kung hindi ka magpapakumbaba, ang Diyos ang gagawa ng paraan para ibaba ka. At pagka siya ang gumawa ng paraan para ibaba ka, durog ka at masakit yun. Kaya piliin mo nang unahan mo na ang Diyos na magpakumbaba ka na sa Kanya. I have seen many lives that remain proud. Ito, hindi ko kayo tinatakot. Pero nang ayaw silang magpakumbaba at lumapit sa Panginoon, ang Diyos ang kumilos sa buhay nila at ibinaba sila ng Diyos. At nung ibinaba sila ng Diyos, talagang lagapak. Durog sila sapagkat hindi sila marunong magpakumbaba sa Diyos. Kasi ganito yan eh, ayaw ng Diyos na manatili ang kanyang mga anak na mapagbataas. God will see to it that you will remain humble before Him. Amen? Kaya it's your choice. Magpapakumbaba ka ba? Kikilalanin mo siya na siya ay authority? Kikilalanin mo yung church mo ay authority mo? Kikilalanin mo ba yung pastor mo na authority mo? Kikilalanin mo yung mga magulang mo na authority mo? O kaya i-resist mo yung authority? Makikipagkuntsabahan ka ba kay Satan sa kasalanan? O itutulak mo siya, i-resist mo siya, lalabanan mo siya? Magpapakalayo-layo ka ba sa Diyos o pipilitin mong maging malapit sa Kanya? Mananatili ka ba sa kasalanan mo o lilinisin mo yung kasalanan mo? Pumili ka. Binibigyan ka ng formula ngayon kung papaano ka makakatanggap ng pabor mo sa Diyos by being humble to God. Maging humble tayo sa Panginoon. Yan po yung kalakaran sa kaharian ng Diyos. God wants to bless His children but without bringing Him first to His knees. Bago ka pagpalain ng Panginoon, babaliin muna ng Diyos ang mga tuhod mo. He will see to it na marunong kang lumuhod sa Kanya at magpapakumbaba sa Kanya. Ganun naman ang kaligtasan, tama? Nung naligtas ka, ganun, tama? Nung naligtas ka, binali ng Diyos yung pride mo eh. Pinagmamalaki mo nun ang religion mo, I have this religion, I'm a good person. Pero nung mapagtanto mo at naipaliwanag sa'yo na hindi yan ang kaligtasan mo, anong nangyari sa'yo? Hindi ba binali niya yung mga tuhod mo? At dinurog niya yung pride mo? At sinabi mo, Lord, I humble myself. I accept you as my Savior. Wala akong magagawa kung hindi ako hihingi ng tawad sa'yo. Pupunta ako ng impyerno. That's why you are here today, because you became humble. Pero what happened to you? Anong nangyari sa'yo after that humility, naging mapagmataas ka na sa Diyos? Ayaw mo nang magpasakop sa Diyos. Ayaw mo nang sumunod sa Kanyang salita. Ayaw mo nang sinasabihin na dapat gawin mo ito. Hindi ka sumusuporta sa simbahan mo. Hindi ka sumusuporta sa pastor mo. Anong nangyari sa'yo? Sana yung humility na ginamit mo nung ikaw ay naligtas, nagpapatuloy yan hanggang ikaw ay tunay na pagpalain ng Panginoon. Iangat kang tuloy-tuloy ng Diyos. Yun ang gustong makita ng Diyos sa Kanyang mga anak.
Ayaw ng Diyos na mapagmalaki tayo. Ayaw ng Diyos yung mapagmayabang. Ayaw ng Diyos yung mapagmataas sapagkat walang blessing doon. Walang pabor doon. Ang pabor lamang ay yung magpakumbaba tayo sa Diyos. Ang daming pagpapala na naghihintay na gustong makamtan natin ng Diyos. But, kailangan magpakumbaba ka sa Diyos. Pangako ng Diyos yan eh. Ang sabi niya, He will exalt. He will lift up the humble. He will bring down the proud. Pangako ng Diyos yan eh. Kung naniniwala ka sa kaligtasang ipinangako sa'yo, bakit hindi mo pwedeng paniwalaan? This is the promise of God. And it is good news. Pag kami pangako ang Diyos, laging mabuti ang balitang yan. At dapat ngayong umagang ito ay tulungan tayo ng Panginoon Diyos to take these words to heart. Amen? Ang salita ng Diyos, tutulungan tayo. Manalangin tayo, ganitong panalangin natin dapat, O Lord, bigyan mo kami ng biyaya. Bigyan mo ako ng sapat na biyaya na ako'y maging mapagpakumbaba sa iyong paningin. Ipakita mo sa akin yung mga nakatagong bagay na nilalaman ng aking puso. Kung saan ako nagkasala, ay kahabagan mo ako. Kunin mo yung pride ko at durugin mo nga po ito at palitan mo ito ng isang humble heart. Kunin mo itong pride ko at palitan mo ng isang mapagpakumbaba at malambot na puso. I-restore mo ako, Panginoon. Lord, restore me that I may rejoice in you once again. Upang maging maligaya kang muli sa Panginoon. Ma-enjoy mo muli yung pagiging anak ng Diyos. Ma-enjoy mo yung kanyang mga pangako sa kanyang salita. Matuwa ka pagka mayroong halimbawang tagumpay sa puso mo. Nagtatagumpay ka laban sa kasalanan. Dapat i-restore ka ng Diyos sa ganung kalagayan. Humble yourself in the eyes of God. I just pray na lahat tayo ay marunong magpakumbaba sa Diyos. Alam mo kung bakit ang nagse-separate lang sa'yo sa pag-ibig mo sa Diyos, pag-ibig mo sa gawain? Because of your pride. Yung pride kay Satan yan. Yung humility kay Jesus Christ yan. Pumili ka ngayong umagang ito. Para sa ating mga bisita, if you are not sure of your salvation, the only way to be saved is to be humble. Naalala niyo yung dalawang magnanakaw sa pagitan ni Jesus doon sa cross? Yung isa mayabang. Kaya nasa impyerno ngayon yun. Yung isa nagpakumbaba. Kaya nasa langit ngayon yun. Magpakumbaba ka para ikaw ay maligtas. Lumapit ka kay Jesus para ikaw ay maligtas. Yumuko tayong lahat, mga kapatid. While the piano is playing, you play something